At welcome na sa aking recap kong sino kaman I maraming salamat. Kong bago kapper sa akin YouTube channel I baka naman click mo ang bigay diyan sa ibaba para patuloy tayong makapag uploaded ion lamang po, na simulan na natin ang kwento dahil marami na tayong nasabi. Natapos nga tayo sa huling kwento nung ipinakita na sa atin ang mundo na pinagtitirhan ng mga alagad ng ating bida na si Jinwo na tinatawag nilang The World of Repose. Pagkatapos nga ay bumabati si Kamish kay Tusk, at bumati rin ang isang orc sa kanyang likod. Sinasabihan nga niya ang bumabati sa kanya na good morning din kahit hindi nila alam kung gabi na o umaga dahil nandito sila sa mundo ng Shadow World. Habang naglalakad nga si Tusk ay nakasalubong niya si Beru. Nang magkasalubong nga sila si Beru ay ngumiti at tumawa at pati na rin si Tusk at sinabi niya kay Beru na, siguradong tapos mo na iyan, Marshal Beru. Ipinakita nga ni Biro ang kanyang gawa at ipinagmamalaki niya ito at napasabi nga si Tusk na, isang pangmayamang kasuotan na eksakto ang itsura ng nakakubong jacket na isinuot ng kanilang Panginoon ilang araw na ang nakakaraan. Sinubukan nga ni Tusk ang ginawa ni Beru na robe nang masuot nga niya ito ay napatawa siya at sambit niya na paano niya daw ito babayaran, na si Beru nga ay tumawa lang ito at sinabi niya kay Tusk na paano niya naman daw hindi pwedeng baliwalain ang kanyang hangarin na maging katulad pa ng kanilang Panginoon at dagdag pa niya na basta siya ay kontento sa kanyang ginawa, okay na siya nang walang kapalit. Pinagmamalaki nga ni Tusk ang ginawa ni Beru na robe at sinabi niya na sobrang nagustuhan niya talaga ang ginawa ni Beru, at sa katunayan, halos matempt akong gawing tungkulin ng bawat magic soldier na isuot ang damit na ito, Marshal Beru. At may napansin nga si Beru sa kamay ni Tusk at sinabi niya na ang orb na hinahawakan niya daw ay mas mabuti daw itong nakalagay sa tungkod kaysa sa kanyang kamay. Napangiti nga si Tusk nang marinig niya ang sinabi ni Beru na iyon daw ay napakagandang ideya at sinabihan nga niya ang isang dwarf sa kanyang likod na kung pwede ba daw gawan siya ng kanyang staff at siya na daw ang bahala rito na agad naman sumang-ayon ang dwarf at sinabi nga niya na masaya silang magkakaroon ng pagkakataon na gamitin ang banal na kahoy na ipinagkaloob ng kanilang Panginoon, dahil daw ang mundo ng The World of Repose ito ay labis na malawak, at dahil may halos 10 milyong sundalo na naninirahan dito, lahat ay namumuhay dito sa pamamagitan ng pagtulong sa isa't isa. Makikita nga natin ang mapa ng The World of Repose na makita nga natin ang iba't ibang region ng pagsasanay ng sundalo ng Belian Demon Castle, sistema ng paglaki ng manlalaro, lugar ng pag-angat ng manlalaro, lugar ng laban ng Ashbourne, mga minahan ng Ant Colony, Magic Training Zone, pahingahan, zona komersyal. Ang mga sundalo ay malalim na konektado sa isip ng Monarch, at habang lumalakas ang kapangyarihan ng Monarch, nagsisimula silang kamukan ang kasalukuyang isipan ng Monarch. Sa ibang salita, ang mga sundalo na nagnanais ng pagwasak at nagsusumikap para rito, ay nagsisimulang matuto ng makataong panig ng mga bagay. Ang maraming damdamin na mayroon ang mga tao. Isang nakapagpapabagong karanasan na punuin ang mga walang laman na puso ng bagong bagay, habang tinuturuan nila ang iba't ibang kauri nila, at mga sundalong natutulog sa pagtatoro, mga sundalong nagte-training, mga sundalong nag-chit-chat, at kahit mga sundalong kumakapkap ng bawat isa sa pamamagitan ng kwelyo at nagtataas ng kanilang mga boses, at ang kanilang mga di umano'y mga katangian ay nagsimulang mag-anyo at nagsimulang mabuhay sa mundong ito na may kanilang pagkakaiba-iba. Nagpapasalamat sila sa kanilang pinuno sa pag-imbite sa kanila sa isang mundo na hindi nila kailanman iniisip, at lubos nilang nagugustuhan ang kanilang pinuno, at sinabihan nga si Tusk na ang kanyang ipinagawa ay naging kumpleto na, nang makita niya na ito at mahawakan ay maghang-mangha nga siya sa mga dwarfs at nagpapasalamat siya rito. Sinabi ng dwarf na sa palagay niya, ay mas bagay ang salitang kegalahilalas, sa damit na suot niya kaysa sa tungkod. Napatawa na nga lamang si Tusk at sinabihan niya ang dwarf na kitang-kita niya na may magandang sense of fashion ang dwarf daw,
at bigla na lang may dumating sa kanilang kinatatayuan, na ang dumating pala ay ang mga giant na nagtataka nga si Tusk kung bakit sila nandito na agad naman siyang sinabihan na pinapapunta raw sila ni Grand Marshal Belian sa lugar na ito. Napapakamento nga si Tusk at marami siyang inisip na kung ano-ano, at may narinig nga sila na bigla na lang sinasabihan sila na kung ano ang kanilang ginagawa sa lugar na ito, at bigla na lamang sinabi ni Tusk na sino daw ang naglalakas loob na sabihing naglulukohan lang siya habang ipinapakita niya ang fashion ng kanyang robe na katulad ng kanilang liege. At sino nga ba ang naglalakas loob? Sinabihan niya lang bigla si Igris na mahal kita, Commander. Nang marinig nga ito ni Igris ay bahagya nga siyang walang masabi. Kaya naman sinabihan niya na lamang itong si Tusk dahil nagsalita ito ng walang kabuluhan. At tinanong na ni Tusk si Igris kung bakit siya nandito, kung may kailangan ba siya, na agad naman siyang sinabihan ni Igris na malapit nang magsimula. Hindi mo ba naiisip na lahat ng mga sundalong nasa ranggong general pataas na malapit na maglingkod sa liege ay dapat na magpalakpakan at magtuwa para sa kanya? Habang tumingin nga sila sa malapit sa bintana at tila may tinitingnan, bigla na lamang nagulat si Tusk nang makita niya sa harapan, dahil nakita nila na ang kanilang hari ay nagkita na muli sila ni Chohein. Nang makita nga nila iyon ay nagdiwang nga sila at nagsaya dahil nagkita na muli ang 2 taong tadhana sa isa't isa, habang si Igris naman ay pinagmamasdan niya si Chohein, tila may naalala ito at iniisip, dahil naalala niya ang lahat bago niya makilala ang kanyang hari, ang lugar kung saan siya unang nagkita sila ni Jinwoo sa kakaibang dimensyon na ginawa mula sa kapangyarihan ng monarch, at ang misyon niya ay subukan siya na pumasok doon. Dahil nais makita ng kanyang liege kung karapat-dapat siyang maging kanyang sisidlan, at siya ay isang tao na sapat na karapat-dapat upang maging kanyang sisidlan. Nalaman niya sa puntong iyon, na ito ang huling utos na inutos sa kanya ng kanyang liege. Sa panahong iyon, siya ay nagsisimulang magpaalam sa kanyang liege at iniisip niya na marahil ay may sapat na dahilan ang kanyang liege, na nawalan na ng interes sa digmaan matapos patawarin ang mga pinuno, kung bakit siya ganito kainteresado sa isang walang kabuluhang tao. Ang mga utos ng kanyang liege ay lubos at walang kondisyon. Kahit hindi niya pa naisip ang tanungin ang kanyang layunin o pigilan siya, ang tanging maipapangako niya ay susundin niya ang lahat ng kanyang mga utos, at iyon ang lahat ng magagawa niya, kaya't naroon siya mag-isa sa kakaibang dimensyon upang subukan ang kanyang kakayahan habang ang karamihan ng kanyang orihinal na mga kapangyarihan ay nakaselyado, at pinakita nga muli ang lahat ng alaala bago sila magkasama dahil sa unang nilang pagkikita ay sila ay naglalaban sa isa't isa para sa kanilang buhay na hindi inakala nila na magkakasama silang dalawa habang buhay hanggang sa kamatayan, at muli nga siyang nagsalita na ang pagkakaiba sa mga kapangyarihan niya at sa kanya. Dahil ito'y isang pagsusuri upang kumpirmahin ang kanyang kakayahan, dapat sana ay mas mataas ang kanyang stats kaysa sa kanya. Ngunit siya pa rin ang natalo. Dahil ba daw kung nagpabiya siya? O ito ba'y isang himala na nilikha ng kanyang determinasyon na hindi sumusuko? At hindi siya sigurado kung dapat ba siyang magalak na ang napili ng kanyang liege ay wasto. At kaya't siya ay natalo sa kanya. At kanyang pinahalagahan siya, na may ilang sandali na siya ay nagpapasalamat sa kabaitan ng kanyang naramdaman mula sa kanya. Para sa kanya, siya ay ang kanyang Panginoon, kaibigan, at kasama. Nagsagawa ako ng maraming laban kasama siya habang lumalalim ang aking pagiging tapat sa kanya. Alam ko na habang lumiliit ang aking pangungulila sa aking dating Panginoon, unti-unti kong tinatanggap ang aking bagong liege. Sa mga sumunod na panahon, lumakas pa ang kanyang mga puwersa matapos mapabilis ang orihinal na Shadow Region na naghihintay sa kanyang tawag sa mga rifts ng dimensyon, at sumali na rin si Belian, na kanyang dating kasamahan. Ngunit ang kagalakan ng muling pagkikita ay mabilis na naglaho, at, si Belian ay nagsimulang maapektuhan ng kanyang tapat ngunit malupit na kasama sa bahay. Ngunit, ang sagot ng kanilang bagong Panginoon at shortcut na tayo, sa madaling panahon, ang kanilang determinasyon ay ginamit sa labanan laban sa mga monarch,
at ang kanilang Panginoon ay unti-unting naging bihasa sa mga labanan, at sila rin ay lumakas ng malaki. Ang labanan ay nagpatuloy kahit na pagbalik ng oras gamit ang tasa ng reinkarnasyon. At kaya, sa mga 3 dekada ang lumipas, lahat ng kalaban ay winasak at natira na lamang ang Legion of Destructions, at nakalimutan na nga niya iyon. Dahil sa kanyang oras kasama ang kanyang bagong Panginoon ay napakahalaga, nakalimutan niya na ang kanyang dating Panginoon. Mula noong kailan naging ganito? Na ang kanyang dating Panginoon ay unti-unting nawawala sa kanyang isipan, at hindi kailangang isipin ng masyadong malalim ang bagay na iyon, dahil, hindi niya nakalimutan ang kanyang dating Panginoon. Bagaman ang greed at iron, na may tumambad na oras dito at ang kanilang mga espiritu, ay nakalimutan na ang lahat at namumuhay ng kanilang karaniwang buhay. Ay nasa tabi pa rin ng kanyang Panginoon, at, ang kanyang mga damdamin para sa kanya ay simpleng konektado sa kanyang kasalukuyang Panginoon, at siya ay isang kabalyero, ng espada ng kanyang Panginoon, at isa sa mga pakpak na nangunguna sa hukbong anino. At siya ang kabalyero ng kanyang Panginoon. At espada ng kanyang Panginoon, ang labanan ng kanyang Panginoon ay ang siyang labanan rin. Dahil sa pumasok ang kanyang Panginoon sa isang bagong labanan, tila ang kanilang pinarangalan na buhay ay magpapatuloy pa ng kaunti pang mahaba doon na nagtatapos ang kwento ni Igress.